So para kay Agent Morales, mag-ingat po kayo, sir. Kasi, iba 'to, okay? Iba itong inyong, iba itong actually sunog na sunog si Jinggoy, itong gobyernong bangag na ito na sinasabi nila ni si Morales ay gumawa-gawa lang ng, kuwento, ng damay pa. 'Di ba sabi ni Marcos Jr. ng damay pa daw ng kung sino-sino. Nakita ninyo yung, CCTV? Oh, ano, deepfake pa rin? O ano, mga bangag talaga kayo 'no? So para kay Agent Morales, mag-ingat po kayo, sir. Kasi, iba 'to, okay? Iba itong inyong, iba itong kasama ako dito dahil, ako ang pasimuno nito kung bakit po kayo nadamay. So ang laban ninyo, I think inadya ka rin ng Diyos. Imagine niyo nananahimik na kayo, tapos biglang may nag-send sa akin ng, papel na 'yon, ng dokumento dahil sa kagustuhan ng mga taong ma-expose si Marcos Jr. na isang bangag na bangag, so kaya kayo nandiyan. So ngayon, actually sunog na sunog si Jinggoy, itong gobyernong bangag na ito na sinasabi nila ni si Morales ay gumawa-gawa lang ng, kwento, ng damay pa. 'Di ba sabi ni Marcos Jr. ng damay pa daw ng kung sino-sino mga pangalan. Gano'n talaga pag sinungaling at bangag, ide-defend nila yung pagiging evil nila to the highest level. Okay? Sabi ni Palangga, si Batom naman, baka lasunin nila, sabi ni Michiko Andawit. Mag-ingat ka rin, Senator Bato. Possible yun. Possible. Anything is possible. Pero yes, kailangan natin, makinig ka lang, Mr. Morales, Agent Morales, wag na wag kang magkumain doon. Hindi natin sa pinagbibintangan yung kitchen ng Senado, but it's better. 'Di ba? It's better na mag-ingat kayo dahil kung kaya nga ni Lisa, ni Marcos Jr., alam nila yan. Si Marcos Jr. at Lisa magkarugtong ang bituka ng mga yan sa kasamaan. So kung kaya nilang mag-utos ng manggurgur o mag-bribe, kaya din nilang, baka tutukan yung cook or chef or, tututukan ka pag hindi mo ginawa yan, tatanggalin ka sa trabaho. Or yung mga pamilya mo, dudukutin namin. Pwedeng ganun. I'm not saying na ginagawa yan dyan sa Senado, pero pwede yon yung mga chef. Kasi syempre, kung ikaw ay matinong chef, matinong cook, nagtatrabaho ka lang. May pamilya ka, may mga anak ka na maliliit. Tututukan ka kunyari, si Lisa ang tututok sa'yo. O, kunyari, lagyan mo ng cyclone chu-chu-chu-chu yan. O, di ba? Lagyan mo ng pangpalipong. Pag hindi mo sinunod yung gusto, dudukutin namin ng pamilya mo, ipapategi kita. So dahil sa survival, gagawin ng cook or chef. Kasi kailangan niyang iligtas ng sarili niya. So alam niyo na yung posibleng mangyari. Kasi evil nga tong gobyernong ito. Sobrang evil, nakita niyo naman. Tapos sabi na jukebox. Ano jukebox na ngayon, ha? O, sino ngayon ang naghuhulog ng jukebox? Kitang-kita nyo na kung gusto ni Morales magkapera, sumunod na siya doon. Tapos ang mga sabi ng mga nagme-message sa akin na ang Malacanang press corps daw ay sinasabi, you on the what ay scripted. Putang ina. Ang mga utak nyo, nasunog na ng pulburon dahil daw gumalaw ang camera. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng motion detector na sinasabi. I-google nyo yan yung mga utak nyo bugo. I-google nyo yung salitang motion detector o palibasa, wala kayong CCTV sa inyong, halos lahat ngayon sa bawat dulo-dulo ng Pilipinas, may mga CCTV na, hindi nyo alam ang ibig sabihin ng motion detector, just to what? Para magpakalat lang ng kasinungalingan na iyon ay gawa, AI na naman, deepfake na naman, yan ang utak ng mga bangag katulad ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpauso niyan, sila ang unang nagpauso ng salitang yan, deepfake na yan. 'Di ba? Pero ang totoo, sila ang deepfake to the lowest level. Imagine nung inilabas ko ang ebidensya, ang sinasabi AI. Tapos nung nasa Senado na may nagtestimonya na yes, ako ang pumirma dyan, na wala na yung AI. Pero ngayon, lumabas si Marcos Jr. kasi kailangan niya i-depensa ang kanyang pagiging bangag. Ayun ngayon, akala nila panalo na sila dahil inilabas nila yung mga old cases ni Morales in related sa kanyang trabaho bilang agent
'di ba? Ang PDEA agent. Oh, 'di ba? Akala nila tuwang-tuwa na sila, na bonggang-bongga, sunog na si Morales, walang credibility. Eh nung nakita niyo yung ano, nung nakita ninyo yung CCTV. Oh, ano? Deepfake pa rin? O ano, mga bangag talaga kayo, no? Anyway, mga kababayan, kaya nga nananawagan ako sa mga palangga ko, we have to protect and support Agent Morales. Thank you po sa mga nagpaabot sa kanya ng financial support. Thank you so much. Nagpapasalamat si Agent Morales sa inyo at kahit ako din po, nagpapasalamat sa inyo. Grabe ang suporta ninyo. Kaya maliit man o malaki, nagpapasalamat. Dahil hindi makagalaw yung tao. Dahil hindi binigyan ng gobyerno ng protection. By the way, sa lahat po ng gusto magpaabot sa kanya, yan po yung, yan ba yan? No, not that one. Okay. Yeah. Okay Ayan palang email ka. Pwede palang ganyan. Okay. Ayan nyo na lang yung email ko, bonggang-bongga. Alright? Okay. Ayan na. Sige, lagyan na lang natin yan para kabog. Okay. So ngayon, mga kababayan, so, yan yung ano nila, yan yung dramatization nila. Instead of protectionan ang itong si Morales, actually, siya ay whistleblower na talagang bonggang-bongga na hindi nagtatago. Hindi katulad nung pinresent ni Abalos na driver doon sa 1.8 na shab-shab doon sa Alitagtag. Tapos, di ba, yung sinabi ni Marcos Jr. na yun ay historical, dahil pinakamalaki. Tapos the next day, nabawasan yung timbang. Tapos pinresent nila nga sa Senado nung first hearing ng PDEA leaks. Tapos, ang mugshot at ang pangalan hindi nakalagay, hindi na-exposed, blurred. Pero yung katulad ni Morales na inirelease nila yung mugshot, kitang-kita ang mukha. Di ba? Kitang-kita yung pangalan. So ano ba yung, nakikita niyo yung amats nitong gobyernong ito? Si Morales ay hindi naman nasangkot sa droga, pero yung kanyang mga previous cases na nagkaroon siya ng mugshot, ay talagang exposed yung kanyang muka at pati pangalan. Dito nyo makikita yung unfair treatment ng gobyernong ito kapag ordinaryo kang, naglingkod ka pa nga sa bayan, agent pa nga siya dati, i-expose lahat ang kanyang pangalan at kanyang muka. Pero pag droga, pag pulburon, nakasabwat ng mga buwaka ng inang ito, naka-cover, tapos meron pang vest, bulletproof vest, lahat alagang-alaga na parang baby ni Abalos na mga yawa. Nakita nyo naman yun, mga palangga. Pero itong si Morales, wala man lang legal protection from the government na dapat may protection na gobyerno mismo ang lumalapit sa kanya, ahensya mismo ng gobyerno. Dapat automatic na yan na ang gobyerno mismo ang magbibigay ng suporta sa kanya. Whether ano man ang kanyang political views, which is, wala naman pinag-uusapan na political views yun, na proteksyonan siya ng gobyerno. Dahil siya ay taxpayer, siya ay mamamayang Pilipino, above all, mamamayang Pilipino na mayroong constitutional rights. Yung confidentiality niya, hindi na issue yun kasi talagang matapang niyang hinarap itong bangag na gobyerno. Pero itong mong driver na si Zarate, na may kaso palang pang-tsutsuk-tsak dito sa Amerika in the past, protektado at talagang baby ng gobyernong bangag. Nakita niyo, mga palangga? Wala man lang, dapat nga meron ng investigasyon. Okay? May investigation na not only the Senate, okay? Yung right government agencies para panagutin sa batas itong si Lisa, si Kumar, at yung dalawang taong iyon na nakipag-usap. Pero ditignan niyo on. Pero more on, ang bigat talaga dito sa bribery ay si Lisa at yung Kumar. Kasi hindi natuloy yung bribery. So, dapat, dahil nga hindi pumayag si Morales, nabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos, Lam. Okay? Yan.